This is my story FB page. It's me again, Kuya Jay. At magandang araw mga ludi. At ito po ang ating kwento ngayong araw. Ang kwentong pinadala ni Miss Gal. Wherever you are right now, please enjoy listening to our story. Ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo. At ito po ang karugtong ng kwento ni Miss Gal. Do we really attract our past traumas? Going back to the guy that I was talking about in the first part of my story. This goodness lasted for years, and still I was trying my best to be a good daughter and to not disappoint my family. Until one day, everything changed. I don't know kung paano at kung saan nanggagaling yung pampabaywaliwala niya sa akin. Sometimes, when he get drunk, he will say nasty at bastos things. Yes, lahat ng pampabastos that he would say to me. Be that physical or something intimate, yung mga sobrang nakakainsulto. Pero never kong binalik yon sa kanya. Wala akong matandaan na insulto ko siya o kahit na ano. I was always careful with my words not to hurt him. I would write letters to him. All my hurts, isusulat ko. Ipapabasa ko sa kanya pag nakita kami. This guy became my world. Sa kanya umikot ang buhay ko. Lahat ng plano ko sa buhay andon siya. Mag-aaway kami pero ako pa din ang unang susuyo. Dahil alam kong hindi ko kaya. Yung literal na ang sakit-sakit sa dibdib. Ang bigat-bigat. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Literal na takot akong mawala siya sa kaagad. So yes, I endured. Tiniis ko lahat dahil umasa ako na one day he would change and things will go back to what used to be. Pero hindi. Ang hirap humingi ng oras sa kanya. Lagi akong nagmamakaawa ng oras niya. I want to spend time with him alone. Yes, he was my world. Pag iniisip ko, baldi-baldi ang nailuha ko sa kanya. Lagi akong naaawa sa sarili ko sa mga pinaggagawa niya sa akin. Para niya akong hindi GF. Para lang akong ewan sa kanya. Wala siyang pagpapahalaga sa akin. But still, alam kong mahal na mahal ko talaga siya. At umaasa pa din akong magbabago siya. And yes, he cheated. Not just once. Ilang beses ko din siyang nahulihan na may ka-text na iba. But I love this guy. And because I love him so much, I give everything to him. I prayed and hoped na siya na ang makakasama ko habang buhay. He was my first. Obviously, may mga pagkakataon naman na masaya kami. I knew, minahal din naman niya ako. But now, that becomes a question. Minahal niya nga ba ako? Or isa lang ako sa mga naging chicks niya? We lasted for many years. And it seems kontento na siya sa kung anong meron kami. Of course, I wanted more. I wanted us to invest for the future sana. For our family. Pero okay na siya sa kung anong meron siya. Kaya tanggap ko na. Ako na lang mag-i-effort para sa aming dalawa. I don't know kung naiisip niyang mag-save man lang for us. We planned to get married. Sometimes, binibiro ko siya na gusto ko nang magka-baby. Pero parang di siya interesado. Parang wala lang sa kanyang
or parang wala siyang plano. Still, na pambabaliwala niya sa akin is continued. Kaya niya akong hindi i-text at hindi magparamdam ng ilang buwan. Tas kung magpaparamdam siya, parang walang nangyari. Mag-i-explain siya. Ako naman, maniniwala siyempre. And the cycle goes on. Then one day, I had this terrible stomach pain. At sumabay pa talaga sa monthly period ko. It was so terrible. Namimilipit ako sa sakit. Hindi ako makabangon sa kama. And I had a fever. Sobrang lakas din yung bleeding ko. It was my first time to experience that. Never akong nagdysmenorrhea. So sabi ko, baka ganito ang dysmenorrhea. He was there. And a few days later, he was gone. No text, no explanation or whatsoever. Kahit ang sakit, dinaan ko na lang sa iyak at dasal. Na sana magparamdam siya. Dahil ang totoo, hindi naman ito yung unang pagkakataon na ginawa niya ito sa akin. My friend noticed na ang putla ko na daw. Pumayat ako. On and off ang fever ko. Di napagkatuwaan lang namin na ipatest ang dugo ko. I never told this to anyone, not a soul. I took a pregnancy test and it was positive. I was having a miscarriage and it was so painful. It was a heavy bleeding. I was so afraid, so I prayed na sana magparamdam na siya. Because I'm in so much pain and I need him. I only want to cry to him. And days passed. The bleeding stopped eventually. I named the child, our child, my child, Ga. It was another loss. It was another reminder that people will eventually leave me. Mag-isa lang akong nasaktan. Mag-isa lang akong nagluksa. Nag-isa lang akong nawalan ng anak. Siya, wala. Wala siyang naramdaman na kahit ano dahil wala siya. So I decided to just keep it a secret. Anyway, hindi din naman siya interesado. I never heard of him for months. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka. At yan po mga ludi ang ikalawang bahagi ng kwento ni Miss Gala. Ilan kaya ang tulad niya nagdurusa dahil sa pag-ibig? Until when? Before she can feel a true love from someone who deserved her love. Kayo mga ludi, nakaranas na ba kayo ng ganyan kakirot na pag-ibig? At ano ang iyong ginawa? You can comment or you can write that in the comment section of this episode. Ano kaya ang mga susunod pang kaganapan sa makulay na buhay ni Miss Gala? Abangan yan muli sa susunod na episode ng ating history. Muli, magandang araw mga ludi. Thank you for listening to my This Is My Story and see you again